Ayan po, kumpirmado na po na wala na po sa bansa si Saldico. At nandun na po sa Amerika, pasipol-sipol na lang. Yan po ang totoo dyan. At di umano ay magpapagamot. Ganun naman lagi, di ba? Yung mga nasasangkot sa mga pangangawat, pag nasusukol na, ayun, magpapagamot. Di ba noon, si Gloria Arroyo dati, di ba mayroong breast pa rito sa liig? Ay putang, nakarte palang putang. Ay nako, ugali na talaga na nakaw dito, nakaw doon, pag nasukol, magpapakonfine sa hospital ang mga mga demonyong ito. Ayan, nandun na po si si Saldico, kumpirmado na po yan na nasa Amerika na, at yon ang pagkakaalam natin ay pasipol-sipol na. Pero ayon po dito sa balita ay magpapagumot daw po. At ito, panoorin nyo lang po. Para sa ganun ay mayroon po kayong idea at kung ano po yung masasabi ninyo. Ano po? Ayan. 24 oras. Nasa Amerika na si Apo Bicol Representative Elizalde Co na pinagpapaliwanag kaugnay sa mga isiningit sa 2025 national budget. Batay po yan sa record ng Kamara kung saan nakasaad ding no-show si Co sa batasan mula pa noong magbukas ang sesyon ng 20th Congress. Nakatutok si Tina Panglibantero. Sa kauna-unahang Ayan, at putol siguro signal nila ron. Anyway, ganun lang po yan. Kapag nasusukol itong mga animal na ito, tatakbo lang sa Amerika. At ano pa ba magagawa natin dito? At di sana may magpursige man lang na taga-gobyerno na maipabalik lahat dito yung mga tumakas na. Dahil hindi dapat ito mga kinakapon na itong mga animal na ito. Wag na natin palampasin ito. Pababalikin natin yan mga yan. At ang pagkakaalam ko, bakit na tumigil na tuluyan? Copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. That's confirmed. Hinatid na yung anak niya sa Boston University. And in time also for his regular check-up. So, regular check-up daw ang gago. Kaya nagpa-check up siya. He was advised by the doctor to have an extensive check-up kasi may na-mention sa akin na parang kasangga rin po kasi ito si Garbin na ito. Ako Bicol Party List din po yung Garbin na yan. At yun, magpapa-check up daw. Ano kaya kung itong Garbin na ito, palubuhin ko rin ng bayag dito para magpa-opera na rin hayop na ito. Puro pagtatakip itong nalalaman itong mga animal na ito eh. Puro pagtatakip. Ikaw na Garbin ka, palubuhin ko na talaga yung bayag mo, hayop ka. Ito, panoorin nyo. Over 60 ang baba daw ng blood pressure, but he's still in the United States as we speak. Ang pagkakaalam daw ni Garbin, umalis si Co noong nakaraang linggo. Walang impormasyon dito si Abante, pero pareho nilang hindi alam kung kailan ang balik ni Co. Noong Enero, bumaba sa pwesto bilang chairman ng House Appropriations Committee noong 19th Congress, si Co. Nangyari ito sa gitna ng issue sa AAP o ayuda para sa Kapusan Kita program sa 2025 national budget na pinangangambahang magagamit sa politika. Sabi noon ni Co, kusa siyang umalis dahil sa isyong pangkalusugan. Isa sa mga naniniwalang dapat magpaliwanag si Co tungkol sa budget. Isa ng pangkalusugan. Kaya nga sinasabi ko rito, magkamatay na lang kayong lahat. Di ba? Para matuluyan na kayo. Pero ang pagkakaalam ko po dyan, habang ibinabalita po ito, ay bigla na lang daw po nangisay itong si Saldico.
Habang ibinabalita ng Channel 7 niyan kagabi. At bigla na lang daw po ng isay. Aywan ko lang kung natuluyan ang gago. Sana natuluyan na. At wala namang kwenta yung mga buhay ng mga yan eh. Ano bang kwenta ng mga hayop na yan? Kagaya niyan. Mukhang kuhol. Ano bang kwenta ng hayop na yan? Magnanakaw pa. Oh. Nagaya rin yan, mga diskaya na tingnan nyo, napanood nyo sa television na pinagbabato na ng putik at pininturahan pa na magnanakaw yung gate nila. Hindi pa kayo nahiya ito. Kung ako din sa mga ito, magbibigti na lang ako sa pagkapahiya ako. Pero ito mga kaibigan ha, pansinin niyo itong sasabihin ko. At aywan ko lang sa pamumuno nitong si Senador Marcolita. Pero sa totoo lang po, yung pinakamalaking magnanakaw, yung mastermind plunder, tingnan nyo, hindi pa nakukulong hanggang ngayon. Sino? Itong si Juan Ponce Enrile. Pinangalanan po yan ni Senador Miriam Defensor Santiago na ito yung the most mastermind plunder in the whole history. Itong si Enrile. Ang ibig pong sabihin, ito yung pinakakawatan. Pero tingnan nyo, hayahay, hindi nakulong. Nandyan pa ngayon, hanggang ngayon, hindi nawawala sa gobyerno. At hindi ba nung nung nakaraan, di ba sinabi nga nila diyan na hinahabol na raw yung hininga niya. Ay, bakit hindi pa ba natuluyan yan? Bakit natuluyan na nga siguro? Hindi lang natin alam. Yan po yung pinaka magnanakaw dito sa buong Pilipinas. Yan ang mastermind. Ngayon, sa panahon ngayon, ang mastermind ngayon ay itong si Romualdez at saka itong si Saldico. Yan ang mastermind ng plunder or pangangawat sa bayan. Para wala po kayong masabi sa akin, ay ipakita ko po sa inyo ang katibayan na pinangalanan po, harap-harapan po harap-harapang pinangalanan ni Senador Miriam Santiago, itong si Enrile. Pero nako, at grabe, no? Ayan. On programs and measures. Mr. President, can we now recognize the sermon? Grabe ito. Harap-harapan. President. Sir, the President, may we now recognize Senator Miriam Defensor Santiago to give a privilege speech. Yan. On the privilege. The award, quote, recognizes her bold and moral leadership. People live free of the forces. If my colleagues will indulge me, may I also salute this afternoon in the gallery the student leaders from Adamson University. Will you please raise your hands when I call out the name of the university? Lyceum of the Philippines, Fatima University, UP Diliman, UP Manila, Far Eastern University, Central Escolar University, San Beda Law Student Council, University of Santo Tomas, Polytechnic University of the Philippines. Sandali lang po De La Salle University, La Verdad Christian College, West Visayas State University. Ales of developing country status, aided by Providence, fight in themselves to rise above the morass of political corruption and to build the architecture for a fresh and shining territory where people live free of the forces of darkness. Today, the time has come. At last, we stand at the very heart of the epic pork barrel corruption in the Congress, especially in the Senate. Why are the proportions of corruption so epic in scale? How did the criminals manage to steal some 10 billion pesos of the people's money in just 10 years? Who is the mastermind? Ayan, tinuro niya.
faith in a just God and in the rule of law, dozens of whistleblowers have testified in writing Copyright tayo dito and eh. provided supporting documents. Laureate of the Nobel takes his own word for breakfast. In the law of evidence, he has absolutely no credibility. Falsos in uno, falsos in omnibus, false in against the students. The accused appeared and the Supreme Court in effect upheld me. Movement called Kumibo Ka Naman Enrile with the acronym KKNE or pronounced Kine. In the midst of all the damning evidence against him, Enrile has cowered like a mouse. He could very well have delivered a privileged speech proving his innocence. Instead, his speech was directed at me, rehashing black propaganda against me during the 1992 presidential campaign. Yun lang ba ang magagawa niya? You will remember that I led in the counting for the first 5 days, but thereafter was cheated of the presidency. I filed an election protest, but it was dismissed by the Supreme Court on the technicality that I had already been elected as senator. So that issue has never been settled. He is silent on the evidence but voluble on malice. His speech amounted to verbal violence and a woman lying in her sickbed, while he preened in the Senate, demonstrating his skills as a drama king of corrupt politics. Number 3, king of smuggling empire. Yan. In 1995, the Representative Enrile, Inisip Gonzaga, Cagayan, Ayaw ko lang- authored RA number 7922. Actually po, nag-attempt po ako na i-record sana ito ng buo. Ha? At tapos i-upload ko lang sana para mapanood sana ninyo kung paano duro-duruin ni Senador Miriam Santiago doon sa gallery mismo ng Senado. Ito si Enrile na ikaw ang the most blunder dito sa Pilipinas na lahat na lang, puro inoccupy mo na lang yung mga laging sa Cagayan, laging sa Samar, lahat na lang inoccupy mo. At yun pang mga, yung kunwari na inambus-ambus ka para makapagdeklara kayo ng martial ni Marcos. Yun ang sinasabi nito. Ay, ang problema po kasi, nung matapos ko na pong i-record, ina-upload ko na po, copyright po, at hindi lamang po basta copyright, nakapula pa talaga. So, ibig sabihin, delikado po. So, ito, paputol-putulin ko at hinahanap ko dito yung mismong pinangalanan niya na ikaw really ang Issue clearance for registration of the shipments. Of evidence, he has absolutely no credibility. Falsos in uno, falsos in F, his best friend forever. But he chooses to keep away and to keep silent because he's immobilized by fear and humiliation. Oh, dinuduro-duro Instead niya of presenting evidence to the public of his hypocritical protestations of innocence, and really once again chose to steer public attention to what he hopes will be a diversion. The lies and black propaganda hurled against me during the 1992 president. Hindi ko kasi makita rito Bulacan yung... State University. Guided by faith in a just God and in the rule of law, dozens of whistleblowers have requested for additional hearing where he could be personally present and interpolate Janet Napoles, who appears to be his BFF, his best friend forever. But he chooses to keep away and to keep silent because he's immobilized by fear and humiliation. Oh, dinuduro-duro niya. Nandun sa harapan niya si Enrile. Evidence to the public of his hypocritical protestations of innocence, and really once again chose to steer public attention to what he hopes will be a diversion. The lies and black propaganda hurled against me during the 1992 presidential campaign. Natin ha. Post the death penalties in Port Irene. On 12 December 2000, license to First Cagayan to operate internet gambling. Oh. The master license allows First Cagayan to issue 7-year licenses to foreign entities to operate online gambling in this country. So far, it appears that it has awarded licenses to 7... Lahat ng kailigalan daw ay ginawa na ni Enrile. Kaya ito yung the most
mastermind plunder. Hindi ko lang po kasi maalam kung paano yung eksakto natin yung talagang dinuduro niya si Enrile na pangiti-ngiti lang si Enrile, hindi nakapagsalita. At lahat na pala ng kailigalan nitong si Enrile nito ginawa na. Ay hindi po pwedeng hindi ko paniwalaan to si Miriam Santiago. Dahil ito yung totoo lahat yung mga sinabi niya. Kagaya na lang yung nagkunwari sila na inambos kuno. Pero hindi naman, para lang makapag-deklara sila ng martial ni Marcos. So yan po yan eh. So talagang naniniwala ako rito kay Miriam. Sayang nga lang po at may copyright. So hindi ko talaga maipapanood sa inyo ng diretso. Anyway, puntahan natin dito. May mga anomalyaring natuklasan ng mga kongresista sa May mga anomalyaring natuklasan ng mga kongresista. Mag-ingat kayo mga senador. Ano pag pumunta kayo sa Hong Kong, pagbaba nyo ng aeroplano, sasalubong kayo ng protocol officer, ang isa dyan, espiyan niya. Dating military officer, ngayon protocol officer na. Alam pong pangalan noon. Axlo, akala mo man, allegedly figured in the massacre of 45 people. Nag-massacre pa ng 45 people. May I request please the media to give room for the students so that they can see. Ito. Go to number 6. Prime number 6. Yan. I give the students in the gallery permission to stand up so they can see me. Because your vision is now so obstructed that I have no choice. You have to see me when I say this. Number 6, psychopathic, hypersexualized, social, serial womanizer. On 30 January 1998, Manyak pa pala yan, si Enrile. On Enrile, quote, the senator in his early 70s and rumored to be a multimillionaire was a defense minister under Marcos but helped to bring down a dictator. His wife, Christina, a socialite, walked out on him this month after charging adultery. The other woman is reported to be Gigi Gonzalez Reyes, chief of staff of his Senate office and about 30 years his junior, unquote. Pinangalanan niya yung kabit ni Enrile. Saying, quote, in the Chicago Tribune, quote, that she no longer could tolerate. Imaginin mo, sa harapan niya po yan. Habang nagsasalita po, nasa harapan niya si Enrile. So talagang walang preno itong si Miriam Santiago na magsabi womanizer at talagang babaero. Lahat na ng kamanyakan nandiyan na kay Enrile, lahat na ng mga kailigalan na kay Enrile na lahat. Bakit ko po dinidiscuss ito? Yun na po yung sinasabi ko. Sige, tanggalin na po natin yan. Bakit ko po gustong sabihin ito? Dahil po yung sinasabi ko nga po rito na kung ito, napaka-notorious na magnanakaw ito. Lahat na ng kasamaan itong Enrile na ito na sa katawanan niya, ayon dito sa kay Miriam Santiago at sa plenary ng session ng Senado niya yung sinabi. Bakit hindi nakulong ito? Na dapat sana yan, habang buhay kang kulong dyan, pagka-plunder ang pan mo ang kaso mo Yun na po yung sinasabi ko, na talagang walang nakukulong dito sa mga animal na ito. Kaya, ganun na lang. Hala, nakaw lang sila ng nakaw, bahala na magtago sila sa Amerika, kagaya itong kay Saldico. So, ngayon, ito na, kagaya itong si Romualdez na ito, magtatago lang din to, pero walang kulong yan. Yun po ang napakasakit dito sa ating bansa. Yun habang gutom na gutom itong ating itong ating mga kababayan, naglalangoy naman sa pera itong mga putang ng mga politikong to. Imaginin mo, lahat, bawat hininga nila, bawat paghinga nila, ang gamit nila, pera natin. Ang bawat nilalamon nitong mga animal na ito, sa tuwing magugutom sila, at pagkalumamon na itong mga ito, tayo ang nagpapalamon sa mga hayop na mga politikong ito. Pero hindi nakukulong itong mga
Hindi ko alam kung anong tawag doon sa mga ito. Sila lang ba ang may karapatan na kumain at itong mga mahihirap nating mga kababayan ay wala na silang karapatan dahil ang tingin nila rito para ng mga ipis itong mga kababayan natin? Ganun ba yon? Pilipinas, magising na po tayo. Pwede na po nating sugurin ang mga bullshit na mga kanito. Tayo na ang magbibigay ng hustisya. Tayo na ang maniningil sa kanila. Wala po tayong maaasahan sa gobyerno. Yan po ang pakatandaan ninyo. Tandaan po ninyo yan. Hinding-hindi na po natin mababago pa ang sistema nito. Takbo ng gobyerno natin kung hindi natin magilitan ang mga liig ng mga ito. Wala na pong pag-asa. Yung mga investigasyon na yan, tingnan natin. Pero, duda na po ako. Una, sige ipapakita ko lang po yung picture. Tama, porsigido si Marcolita na mag-imbestiga dyan sa Blue Ribbon Committee. Okay? Sige, napalabas niya lahat yung mga kawatan. Okay yun. Napangalanan yung mga, lumabas ang mga pangalan nitong mga kawatang ito. Pero, hindi naman po si Marcolita ang maghahatak sa mga ito at ilagay niya sa loob ng kulungan. Hindi po. Pagkatapos po mapalabas diyan sa investigasyon ni Marcolita kung sino-sino itong mga taong ito, ididimanda lang po nila yan. Saan nila ididimanda? Sa ombudsman. Ngayon, yung idinimanda ni Marcolita na sa ombudsman na ito, ay isa ring korap yan na ahensya. Papaano na ngayon ay bilyon-bilyon ang ninakaw nito mga ididimanda dyan. Sabihin lang ngayon sa ombudsman, sa iyo na itong 50 million. Ilang tao yan na magbibigay ng 50 million? Absulto ang kaso. Okay, sabihin na nating diretso or hindi mo pwedeng bayaran itong ombudsman. Pagkagaling sa ombudsman yan, ipo-forward yan sa Sandigan Bayan at yung Sandigan Bayan ang magsisintensya sa mga ito. Okay. Kagaya nung si Bong Revilla, si Jinggoy at saka si Enrile, di ba nakulong nga yan? Pero na-absulto. Absulto si Jinggoy, si Enrile, at saka itong si Revilla, Jinggoy Estrada. Ang sinasabi lang ng Sandigan Bayan ay hindi napatunayan na nagsabwatan sila ni Napoles. Kundi ang ibinigay lang na hatol dito kay Revilla ay pinapasauli lang sa kanya yung 125 million. Di walang kaso. Yun po yung sinasabi ko. Wala po tayong maaasahan dito. Wala po. Sigurado na po ako rito. So, kaya lang ang kailangan natin dito, siguro ay mag-isip na tayo pare-parehas. Sana magtama yung isip natin pare-pareho. Kasi mahirap po rito magdeklara ako ng gira rito. Dahil hindi naman kayo sasali. Adi para akong tanga na nag-iisa lang ako. Di ba? Ganun yun. So, kailangan sana magtama. Hindi pwedeng i-broadcast dito eh. Parang sinasabi ko lang po rito, wala na po tayong maasahan. Yung mga kinulimbat natin nila dito ngayon bilyon-bilyon, di sa mga kontraktor, sa DPWH, saka dito sa mga congressman at sa mga senador na rin. Kasama ang senador. Nabanggit ko na po dyan yung 5 senador plus 1. Ito nga si Pandak
grasyang demonyo. Napandak na. Paupo-upo ang putang ina. Yan po. 6 na senador. Imagine mo, 6 na senador yan. O sabihin nyo na naman, dis makakapanood pa ang pangalanan ko. Pinangalanan ko po yan. Nandyan, panoorin nyo lang. Pinangalanan ko po lahat yan. Sabi ko nga po, wala na. Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin ko rito sa mga kababayan ko. Hindi naman dahil sa nagsasawa na akong tumulong sa kanila. Ay siyempre, ang sa akin lang naman dito ay sana ma-enjoy naman sana nila yung tulong ng gobyerno mismo. Actually, hindi naman tulong ng gobyerno yan eh. Kasi pira nga natin yan eh. Lahat ng pira dyan, pira natin lahat yan. Yung mga nilulustay nila. Yung ikinakain sa restaurant ng pamangkin ni Saldico na yung Claudine ko. Nasa tuwing kakain sila, 700,000 ang binabayaran. Imaginin mo, pira natin yan. Ganon lang sila magwaldas ng pira, itong mga hayop na ito. Ano na? Pilipinas. Magmilagro ka na. At lipulin mo na lahat itong mga kawatang ito. Pero wala pa po tayong kasiguraduhan doon si milagro eh. Kaya tayo mismo sana ang gagawa nito. Uulitin ko lang po yung panawagan ko rito kay President Bongbong Marcos. Na instead na mag-form ka pa ng fact findings committee, ako na lang ang i-hire mo. Nagbuboluntaryo ako na iligpit lahat itong mga kawatang ito. Wala kayong babayaran kahit sintabos sa akin. Hindi ako hihingi ng kahit na sintabos na sweldo. I-appoint mo lang ako na tagaligpit itong mga kawatang ito. At doon pa lang alam ko sasaya itong mga kababayan natin. Wala na pong pag-asa talaga. Tingnan mo yan. Nagsakit-sakitan na si Saldico. Sana nga mangisay ka na, hayop ka. Isa pa yan, Diskaya na yan. Di ba, nasa Vietnam daw sila. Sana kayo, buong pamilya mo sana ay mangisay na. Kasi, yung sinabi kong magkaroon sana ng kanser itong mga hayop na ito, magmula sa buong pamilya niya, ayun pala, tinablan na nga ng kanser. At ngayon ay pati yung utak nila may kanser na. Oh. Praise the Lord. At sana ito pang iba. Lalo itong talagang tambalos-los na ito at saka itong Saldico na ito. Ito yung magmula sa iyo hanggang sa kaapu-apuhan mo, apo ng mga apo mo, sa lahat ng lahi ninyo. Kayo ni tambalos-los at ikaw Saldico. Sana lahat kayo ay magkakakanser on the spot ng stage 4. Mga buisit kayo. Lahat kayong mga kawatan. Lahat. Isa rin itong Gigi Suarez na pansinin ninyo ha. Masyado daw akong pintasiro. Dahil sinasabi ko raw itong si Gigi Suarez ay mukhang ulupong. Sige nga mga kababayan, tingnan nyo nga insura ni Gigi Suarez kung hindi nga mukhang ulupong. Pumunta kayo ng Manila, so. Tingnan nyo yung ulo ng mga sawa doon, mga ulupong doon. Tapos ibaling ninyo, dala kayo ng picture ni Gigi Suarez. Kamukhang-kamukha niya ulupong. Pumunta kayo sa Palayan, magdambot kayo ng isang kuhol. Tapos ikumpara nyo sa picture ni Saldico, ganun din, kamukhang-kamukha ng kuhol. So, may mali ba doon sa sinasabi ko? Wala po. Dahil nagsasabi lang po ako ng totoo. Kasi, noong ako ay
nagkamalay noon, nagkaroon ng isip. Ang natatandaan ko na sinasabi sa akin ng lula ko. So, siguro yung lula ko ay 300 years na namatay. Pero natatanda kasi 177 years old ko na eh. So, mga 300 years old na napatay yung lula ko. Natatandaan ko, hindi baling batikusin ka ng mga tao. Basta magsabi ka lang ng totoo. O yun. Kaya naman ang ginagawa ko. Totoo naman yung sinasabi ko. Pero hindi, may bawi yun eh. Alam nyo kung kahit nagaano kapangit ang tao. Ito lang po ha, para lang para lang maintindihan yung ibig ko sabihin doon sa mga sinasabi kong si Gadon ang gatruso ang ilong. Alam nyo mga kaibigan, kung inyo pong makukuha at magigets yung ibig ko sabihin, hindi po pinag-uusapan yung itsura ng tao. Kung ikaw ay diretsong tao, kung ikaw ay hindi kawatan at wala kang pinipirwisyong tao, gaano man ang itsura ng pagmumukha mo, kahit ikaw na yung pinakapangit sa mundong ito, pag maganda ang kalooban mo, maganda rin ang tingin sa iyo ng tao. So itong sina Gigi Suarez na ito na mukhang ulupong, hindi ba't mga kawatan itong mga animal na ito? Yung pinagawa niyang hospital na yan sa Quezon Province, sa kagustuhan niyang malagyan ng kalsada yung lupa na pag-aari nila para mapalaki ang value ng lupa nila, ginawa ng hospital na hindi tapos ngayon. So ngayon ay kalsada, malaki na ngayon ang resale or zonal value ng mga lupa niyan. Ganon katuso ito. Ganon katuso. So ibig sabihin wala po. Kaya kahit na anong gwapo mo, kung ikaw ay kung ikaw ay kawatan at pinapahirapan mo ang kapwa mo, isa kang ulupong. Oh. Mukhang ulupong na nga, mukhang ulupong din ang ugali, ulupong na. Kagaya itong sa saldi ko na ito. O tingnan mo itong si Tambaloslos, kung maglakad parang penguin. Ha? Kaya hindi ko malaman yan kung galing sa kanyan. Sa puno ng baliti ang engkanto na Tambaloslos na yan. Kasi may kamukha din yan tikbalang eh. Yan. Itong si Romualdez. Yun po yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. Yung iba naman po hindi nakakaintindi at sinasabing pintasero daw ako. Well, pasensya na lang po kayo dahil hindi nyo pala naiintindihan yung ibig ko sabihin ay hindi ko na po kasalanan kung habang buhay na lang kayong ing-ing. Yun lang po ang masasabi ko. Ngayon po, kung ito po yung seryosong usapan natin, malapit na to tayong mag 150,000 subscriber. Ano ba yung sinabi ko dati nung nakaraan? Parang mali yata yung sinabi ko, parang nabanggit ko na kapag na-reach natin yung 150,000 subscriber ay magbibigay ako ng 100,000 ay 100 million. Hindi po, mali po yon. Masyado naman pong malaki yon. Kaya nung nireview ko nga po yung video ko, yun po pala ang sinabi ko, hindi po, mali yun. Hindi po yun ang ibibigay ko. Ito po ang tama. Pagka na-reach po natin, ito mismo, subscriber natin dito sa Birana Live Studio TV, at nakumpleto pa natin 150,000 subscriber, magbibigay po ako ng 1 million. Ano po yung klase ng pamimigay? Dadaanin po natin sa raffle. At kung inyo pong nakikita naman doon sa John Birana Vlogs, at dito mismo, di ba may apat akong binigyan yata dito ng 250,000 at saka kalahating milyon din. So yun po, daanin po natin sa raffle para fair po ang labanan. So kung gusto nyo, hindi lamang po yung swerte na inaantay ninyo kung magbibigay ako ng raffle na 1 million.
Sabi ko nga po, pag nag-subscribe kayo rito, na all-in-one na nga po ito sinasabi ko. So, swertihin na kayo. Gaganda kayo, gugwapo kayo. Ano pa ang hinahanap ninyo? Subscribe na. Huwag nang tutulog-tulog. Baka mamaya, paggising natin bukas ng umaga, makikita nyo 150,000 subscriber na pala tayo. O di on the spot, irarapol ka na yung 1 million. At kapag ka nadagdagan pa yun, dagdagan ng another 50,000, magiging 200,000 subscriber na tayo, yun yung magbibigay naman ako ng 2.5 million naman. At pagka naging 300,000 naman ay subscriber natin, yun na yung magbibigay ako ng isang kamuting dilaw na nagkakahalaga ng dati 3.6 million ayon sa computation noong kamuting dilaw. Pero ngayon po, 4.5 million na po yung isang kamuting dilaw. So, yun. Yun po ang bibigay natin na. So, ano pang inaantay nyo? Sabihin nyo, kung kayo ay may mga alagang manok, may alagang baboy, may alagang pusa, may alagang aso, bulungan nyo na po sila. Mag-subscribe na rin po dito sa Birana Live Studio TV. Ayan. Di ba ba? Sabihin nyo na naman, yung mga hindi na naman makaintindi. Akala na naman niya, sila seryoso itong sinasabi ko. Ganun lamang po yun. Pero hayaan na natin sila maging ing-ing kasi yun naman talaga ang papel nila sa mundong ito, ang maging ing-ing. So, hayaan na natin sila. Kung hindi nila maintindihan itong sinasabi ko. Anyway, mga kaibigan at lalo na po din sa aking mga subscriber, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lahat ng mga mabibigat na problema sa buhay, mabibigat na sakit, lahat po yan ay lalayo sa inyo. Bagkus ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.